Mainit ulit ang isyu ng talimbala matapos itong mabiktimang isang lola. Kaugnay niyan, kasama natin ngayong umaga ang anak ng pinakahuling na biktima ng talimbala modus. Magandang umaga sa iyo, Ginang Loida Magbag, panganay na anak ni Lola. Magandang umaga din naman po. So ano na po, nagkakalma na ba kayo? Agitated pa kayo? O talagang kamusta na po sila, lolo at lola? Feeling talagang api? Sa totoo lang po, feeling ape. Siyempre naman. Yun Dapat yung word, lang. feeling ape. Feeling, diba? Baka sabi niya, feeling kami. Si Gerald ang nakakalam po ng estado ng mga magulang ko. Siya yung nag-interview eh. Kasi after nung mismong 11 kami nakarating sa bahay. Halos ang nanay ko hindi makasampa kasi ang bahay namin pa bundok eh. May hagdan, halos lumuhod na. Hindi siya kayang kargahin ng tatay ko, matanda na, di ba? So, hirap. Alam mo yung sakit, binigilan ko lang kasi di bawal pakita emosyon sa mga magulang, di ba? Yan na, matatag ka eh. Tapos nung tinawagan ko, Nay, kumusta ka na? Masakit lang ang tuhod ko, anak. Sabi niya gano'n, makirot na makirot pa. Ito, sabi, pero okay po kayo. Sabi niya, okay lang, anak. Paliwanag mo nga sa amin kung ano na ang prosesong dadaanan ni Lola. Ganito. Bukod sa pagkahuli sa kanya, di ba may proseso pang nakakaabala kasi? Yun ang sinabi. Sabi lang, the word inquest means daw na mabilis na proseso at para daw po magkaroon kami ng maayos na procedure po para mapalaya ang nanay ko. All along po, wala po kaming kamalayan. Ako po bilang, siyempre hindi naman kami nasa loob ng airport, wala kaming malay na may hiningi pala silang pera sa pinsan ko muna, tapos binulungan sa pinsan ko po eh. Kasi ina-assume ko lang po na pagkamala nila yung pinsan ko na anak ng mga magulang ko. Okay. Oo. So ano po ang sinabi? Paano yung pagkakasabi? Ang sabi ng nanay ko, nung naano ko lang, sabi niya, ang sinabi niya na sa akin, anak, sabi ni Pay, nung nandun po kami sa piskal saka lang nagsalita ang nanay ko na merong hiningi, anak, yung babaeng yun at saka yung Morales, sabi niya, yan yung kasama doon sa grupo ng mga humingi kay Faye ng pera. Magkano daw po ang hinihingi? Sinabi na, siyempre alam ko na ngayon kasi sumugod na isang pinsan ko. Sabi nga noon, 50,000 po ang hinihingi. And sa narinig ko sa kay Gerard pa, doon sa balita, na nagpapasaring daw, ayun, nagpapasaring daw sa nanay ko na, ay maliit, mahina-hina, the word is mahina-hina ang 50,000 yan. Nagpapasaring daw. Sabi naman nanay ko, wala naman kami noon eh. So ngayon po ay hindi muna matutuloy ang pagbiyahe ng iyong mga magulang. Gaano pa raw po kahaba ang prosesong pagdadaanan para sa kaso? Hindi po ko sinagot ni Piskal nung kasi tinanong ko po yun. Sabi niya ng kapatid ko, nagpapakita ka ng atat kang umalis si nanay. Hindi, ninaalam ko lang. Sabi niya po, conforme sa resolution. So doon na po ako kinabahan. Una po, naniniwala ako sa batas na bilang matanda ang mga magulang ko. And everyone were saying, even PO3 Narvaez, yung investigating officer, na sabi niya, makakalaya ang nanay ko na babalik kami sa airport police, tapos ihahatid ulit kami sa airport. Sabi ko, i-assist nyo kami kasi hindi kayo makakapasok para maribok ng kapatid ko. Everybody is waiting. Even yung nasa mga kamag-anak namin sa San Diego. Ano po ang reaksyon nila doon? Sila po yung galit. Ako po kalmado. Sabi ko po, maiipit po ang... Sorry po kasi nasasabi natin yung bulok sistema ng Pilipinas. Maiipit ang nanay ko at madidiin, lalong hindi makakaalis. Parang ang takot ninyo. Yun po ang takot ko. Takot ko yun. Probably yun din iniisip nanay ko kasi hindi naman niya po sinabi sa amin all along hanggang alas 5 ng hapon. Sa itsura pa lang naman ni Lola wala na talaga, dapat i-dismiss na yan para lang sa akin. Kasi marami po nagpunta doon, sabi ma-dismiss na. Hindi pwede talagang ma-file yan. Kasi ang inquest dapat, kung gugustuhin lang ng fiscal, Cheryl, ang inquest titignan lang, yung salaysay mo, mahina, tapon. Pwedeng ganun lang yan. Yun po ang Pero siyempre siguro nag-iingat rin si Piskal, baka sabihin masyadong bias, kaya siguro inaano lang, hinihintay lang ang proseso. Sabi nga rin. Pero kahit na yung proseso yun, yung due process, inconvenience na rin yung kay Lola. Ang daing masasayang na pera, di ba? Opo, tsaka nakakatakot nga na baka naman biglang masampahan pala kami ng kaso. Anong gagawin namin? Ang piyansa po ay 80,000 base sa batas na binanggit ni attorney. Kasi per batas po yun. At sinabi na rin naman ni Lola, ni nanay, na wala rin silang balak na magsampa ng kaso laban dito sa mga opisyal na ito. Parang lumalabas, ipagpapasa Diyos na lang ni nanay eh. Sana nga ipagpasa Diyos niya. Kasi kung yun yung tatanungin naman kay Atty. Acosta, kasi pupunta siya sa bahay ngayon after ito diretso. Ako magaling yan. Siya po yung humawak. So ano daw po, yun naalamin namin kung makakabawi ba kami sa ginastos, everything yung sa danyos. Yun ang pong pag-uusapan pa po. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras. Ginang Loida Magbag.
Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.